Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Pakisabi nga po sa ating mga kapatid na, kumusta ka? Isa pa po, masaya po tayong lahat dito sapagkat nandito tayo sa tahanan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa oras pong ito at ang ating pagninilayan ay ang pagkilala sa Kanya. Amen po ba? Marami pong gawain na ibinabahagi ang ating Panginoon sa buong mundo. Marami po siyang kaparaanan na ibinabahagi sa atin upang ganap natin siyang makilala na tayo ay higit na Kanyang minamahal, na tayo ay Kanyang inaapuhap sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga kasalanan, na tayo ay Kanyang inaakay patungo sa Kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? Sa papaanong paraan po natin siya makikilala, mga kapatid? Huwag po natin sayangin na ibinahagi ng ating Panginoon na pahiram na buhay, sapagkat minsan lamang na ibinahagi sa atin ng Panginoon o madarama natin ito, sa paanong paraan po, ganap natin po siyang kilalanin, hanapin. Siya po ay ating madarama na siya ay Diyos na buhay. Hindi man po natin siya ganap nakikita, ngunit nadarama po natin sa ating mga puso. Amen po ba? Marami pong kaparaanan ng ating Panginoon. Nung pong nabubuhay siya bilang tao na si Kristo, marami pong sumusunod sa Kanya. Mga alagad, mga tao. Nandun po ang kabutihan na loob na itinuturo niya sa mga anak niya. Lalo na't higit ngayon na ibinabahagi sa atin ng banal na Espiritu. Amen po ba? Upang higit po nating maunawaan ang temang ibinahagi ng ating Panginoon sa araw pong ito, ay nais ko pong tawagin ang aming Mami Beth Chico. God is good all the time. Tingnan ko nga kung natatandaan po yung lyrics. Ano po? Ngiti, 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 Kristo'y maghahari. Ngiwi, 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 Diablo ay sasapi. Meron akong third line tinuro kahapon. Ano po yon? Kaya ugaliing tayo ay ngumiti upang ang Kristo sa ating maghari. 3 lines na yan Kailangang ma-master nyo yan. Kasi tuwing tatayo ako dito, paaawit ko sa inyo yan. Sige nga po, tingnan ko nga kung natandaan. Sabi kasi ni God, pag daw nasa Kanya, wala daw tumatanda ang diwa, nananatili daw tong bata. Kaya patunayan po natin na kahit na tayo mga senior citizens na katulad ko, pero sharp pa din yung memory. Okay? And, ngiting. Kabagal naman. Stop. Okay? Ayaw po ni God, baka po makatulog si God. Pero hindi matulog. Ngiti, 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 Kristo'y maghahari. Ngiwi, 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 Diablo ay sasapi. Ano yung third line? Nawala. Kaya ugaliing Kristo ay maghari. Kaya ugaliing tayo ay ngumiti upang ang Kristo sa ating maghari. Ngiti, ngiti, ngiti. Kaya ugaliing tayo ay ngumiti upang ang Kristo sa ating Ito po yung fourth line. Kaya huwag gawin na tayo'y ngumuwi upang ang Diablo ay hindi maghari. Gets nyo? Ha? Kaya
Ano? Wait lang. Teka po. Kaya ugaliing tayo ay ngumiti upang ang Kristo sa ating maghari. Huwag hayaang tayo ay ngumuwi upang ang dyablo ay hindi maghari. Gets na? Okay, one more time. Yun tama na. Ready? And ngiti, 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 Kristo'y maghahari. Ngiwi, 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 dyablo ay sasapi. Kaya ugaliing tayo ay ngumiti upang ang Kristo sa ating maghari. At ating iwasang tayo ay ngumuwi upang ang dyablo ay hindi sumapi. Tralala la 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 la. Ngiti, ngiti, ngiti. Kaya ugaliing tayo upang ang Kristo at ating iwasang tayo ay upang ang dyablo ay hindi sumapi. Amen! Dapat po, matandaan niyo po yan. Alam niyo po, tuwan-tuwa po si God. Lalo na po't nakikita na kayo ay nakangiti. Kahit masasakit ang binti, kahit masasakit ang balakang, kahit masasakit ang likod, nakangiti pa rin tayo. At dahil dyan, nagagalak ang ating Panginoon, kaya't anuman ang inyong karamdaman, magtiwala kayo, ngayon pa lang, pinagagaling na kayo. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Maganda po ang tema, pagkilala sa ating buhay na Diyos. Ang tanong, kilala nyo na nga ba? Kilala nyo na ba? Baka po katulad ko po kayo ng dati kong buhay, kilalang ko lang na may Diyos, hanggang doon na lang. Kahit po ako ay nagturo sa isang eksklusibong katolikong eskwelahan, pero ang pagkakilala ko po sa Panginoon ay hindi katulad ng makarating ako sa banal na lugar na ito. Bakit ko po nasabi? 22 years sa Catholic school, taon-taon at the start of this school year, mayroon kaming 3-day retreat sa iba't ibang mga retreat houses. Hindi ko pa kilala ang Kristo. Kahit na nag-invite kami ng mga magagaling na speakers, mga pare, mga relihiyoso, basta po yung best na speaker, hinahanap po ng presidente ng aming kolehiyo para magbigay sa amin ng retreat at recollection. Sorry, hindi ko po nakilala ang Kristo sa kanila, no matter how good speakers they are. Bakit ko nasabi? Hindi kasi ako nagbago. Kung gaano ako kataray nang hindi pa ako nagre-retreat at nagre-recollection, ganun pa din ako kataray. Kung gaano katigas ang puso't damdamin ko nung hindi pa ako nagre-recollection, kahit mag-recollection na, ganun pa rin ako. Babait lang ako sandali. Habang ako'y nasa sasakyan, naiisip ko yung mga magagandang itinuro ng aming retreat master. Feel na feel ko pa, damang-dama ko pa, subalit pagdating ko sa bahay, lahat lumipad na. Bakit? Pagdating ko sa bahay, puspos na puspos ako, mula Tagaytay, nagbibiyahe. Siyempre, mga madre kasama, habang tumatakbo sa sakyan, walang patid na pananalangin ang aming ginagawa. Kaya, mapupuspos ka talaga. Ang problema ko lang po ay ganito, na ibahagi ko na, kaya talaga napatunayan kong hindi ako nagbago eh. Walang pagbabagong nagaganap. Pagdating ko po sa bahay, siyempre 3 araw akong wala. Pag nawawala ang nanay sa tahanan, what do you expect? Maayos? No. Malinis? Hindi rin. Nakaligpit lahat ang mga damit? Hindi rin. Bakit? Pagdating ko, yung mga damit na hinubad, lahat ng silyang mayroong sandalan, nakasampay lahat yung mga damit na ginamit nila. Nagsaing,
Dumating ako yung kaldero kahit na 3 Scotch Brite, hindi napuputi. Bakit? Sunog na sunog ang mga kalderong iniwanan ko. Mga pinggan, kung saan-saan din nakakalat. Ano kaya magiging damdamin ng isang ina na darating sa bahay ay ganun ang madaratnan? Tatagos kaya yung pinag-aralan sa rekoleksyon ng 3 araw? Hindi tumalab sa akin. Bakit? Pagdating ko, nagpunta ako sa kusina, napakaraming kalat, balibag, kabi-kabila ng mga pinggan at maruruming kaldero. Yung mga anak ko, sa takot sa akin, takot nagsipagkulong sa kwarto. Nagchichismisan sila. Alam niyo po ba kung sino pinagchichismisan? Yung mami nila. Ang sabi nung anak kong pangatlo, si Mami Eka, nagtiis na nga tayong 3 araw na wala. Kala Eka natin babait. Wala Ekang pinagbago. Walang nagawa yung rekoleksyon ng mga madre sa kanila. Buti na lamang. Yung anak kong pangatlo, hello anak, sana nakikinig ka, nanonood ka, lumabas, nagtapang-tapangan, sinagupa yung tigring nanay. Sabi po niya sa akin, Ma'am, bakit naman po ganon? Pwede niyo naman kaming kausapin ng maayos, ba't kailangan niyo pong magbabalibag ng baso at pinggan? Alam niyo po, napahiya po ako. Para po akong pinagsakluban ng langit at lupa sa binanggit ng anak ko. Totoo nga naman, mga magulang, pag meron kayong problema sa inyong mga anak, huwag niyo pong daanin sa kainitan ng ulo, sa kagaganyan. Tama po sila, pwede naman natin silang kausapin ng may diplomasya, kausapin ng maayos, upang yung pagkakamali ng bawat isa ay kanilang maunawaan. Ang problema po kasi, hindi tayo nakapagtitimpi. Lalo na po ngayon mga nanay, nakarating na po kayo rito. Patunayan niyo po na nakilala niyo na ang buhay na Diyos sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Medyo marunong na tayong magtimpi. Kung dati hyper tayo na magalit, aba, nang makarating po tayo dito, dapat po hindi na ganun. Amen? Kailan po ako nagbago? Nagbago po ako 11 years ago. Pero 56 years old na ako noon nang mabago ako. Paano ako nabago? Maaring itanong ninyo. Inakay ako ng Panginoon dahil siguro sukan-suka na Panginoon sa ugali ko. Kahit naman ganun, mahal pa rin ako ng Diyos. Hinanap niya ako, dinala niya ako sa banal na lugar na ito, at dito ko unti-unting nakilala ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya sabi ko, nung makilala ko ang Apo Kunching, ako po kasi pilosopong tao. Aminin ko po sa inyo, isa po iyan sa mga pangit na karakter ko. Pilosopo po ako. Hindi ako agad-agad maniniwala sa mga bagay na naririnig ko. At kahit nakita ko na, magmamasid pa rin ako kung talagang totoo. Ganun po ako. Kaya nung nakarating ako dito, katulad niyo po, nakaupo, nakikinig, nagmamasid. Kung sino ba talaga yung taong sinasabi nila ay ginagamit ng banal na espiritu na nangungusap sa tao. Alam niyo po, sa aking pakikinig sa kanya, bakit po ganon? Yung bawat salitang binibitawan niya, hindi po ako nasasaktan. Kundi pagre-release nung palaso, tumutusok sa puso ko at sinasabi ko, ako yun na, ganon ako Pero hindi po ako katulad ng iba na pagka tinamaan, magagalit at sasabihin, pinagpaparinggan ako. Hindi po ganun ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen? Ang kanyang mensahe ay pangkalahatan. Tamaan ang tamaan. At kung tatamaan ka, magpapakababa ka, iyon ang magiging pasimula sa pagkilala mo sa Ama upang ikaw ay unti-unting magbago. Amen?
Nararamdaman nyo na po ba to, yung sinasabi ko na to? Congratulations po. Congratulations. Alam nyo po, siguro po mga 4 na beses akong nakaka-attend ng gawain. Naririnig ko po ang pagbibigkas ng mensahe ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan. Sabi ko po sa sarili ko, wow, ang galing niyang magsalita. Sa dinami-dami ng magagaling na speakers na na-encounter ko, na na-meet ko, walang papares sa ating mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ito po'y pagpapatotoo ko, sarili ko pong pagpapakatotoo. Kayo mismo, maaari din kayong magpatotoo na yung sinasabi ko ay naramdaman nyo rin. Amen? Kaya sabi ko, napakagaling. Hangang-hanga ako sa kanya, lalo na po pagka ang ibinabahagi niya, haba naman yan. Ama, tapusin nyo na po. Nakaka-distract po siya eh. Pakipatay po yung mga cellphones natin. Meron po tayong patakaran dito na once na kayo bumaba sa mga sasakyan ninyo, pakicheck nyo yung cellphones nyo kung naka-off. Sapagkat kung hindi, sa ganitong going, it's terrible. The devil is working. It's terrible. The devil is distracting us. Ayaw niya tayong mag-focus kay God. Kaya ang demonyo, pilit na sumisingit upang guluhin tayo at hindi makapasok ang salita ng Kristo. Huwag po kayong magagalit. Pakicheck nyo po ang mga cellphones ninyo na hanggang ngayon ay tumutunog pa. At kung nagagamit ang cellphones ninyo ng demonyo, gawan nyo ng paraan para manahimik ito. 1 minuto, pakicheck ng bulsa nyo, pakicheck ng bags ninyo, pakitingnan ang cellphone nyo na kasalukuyang ginagamit ng demonyo upang guluhin tayo. Huwag po tayong patalo. Huwag po tayong patalo. Okay po, dito na po tayo. Dito na po tayo. Hayaan na lang natin, demonyo. Hayaan na lang natin siya. Hayaan na lang natin siya. Mga kapatid, katulad po ng sinasabi ko, humanga ako sa mahal na Apo Kunching. At talagang napatunayan ko na siya ay ginagamit ng banal na Espiritu. Sa paanong kaparaanan? Gumaling ang kaluluwa ko. Wala po akong mabigat na karamdamang pampisikal. Sakit ng ulo, madali lang yan. Hilo, madali lang yan. Mas mahirap pong gumaling at matagal gumaling ang sakit ng ating kaluluwa. Na kung hindi natin tatanggapin ang Kristo sa ating buhay ng may kababaan at pagtitiwala at paniniwala, hindi po natin makakamit ang ating kagalingan. Kaya kung pinili ninyo na sumunod kay Kristo at naakay kayo sa banal na lugar na ito, sa sandaling ito, i-focus nyo ang inyong pandama, pag-iisip sa ating Panginoon at nasisiguro ko, mayroong gagawin ang Diyos sa inyo. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Napakadakila ng ating Panginoon. Napakapalad ng barangay na ito, Paligi, Candaba, Pampanga. Sapagkat natatandaan ko po yung sabi ng banal na Espiritu nung una, na hinalintulad niya ang lugar na ito na Little Jerusalem. Kung hindi po ako nagkakamali. Banal ang lugar na ito. Kaya mapapalad po tayo na nakakarating anumang oras na mitiin nating makarating dito.
Ano na nga ba yung konting gasolina? Ano na nga ba yung konting halaga? Eh yung mga tao po sa ibang bansa, umaasa lamang po sila sa internet. Kasi po naka-live po tayo ngayon eh. Kaya po yung tunog ng cellphone na yan, nirereklamo sa IT nung mga nanonood sa internet na mga tagasunod ng Kapatirang Divine Mercy para daw binabarena yung kanilang tenga. Pag naririnig yung tak-tak-tak-tak-tak na yan. Kaya nakikiusap po talaga sila sa pamamagitan namin na nagpapahayag, pakiusap sa inyo, paki-off lagi ang mga cellphones ninyo. Napakabuti ng Panginoon. Sila gustong-gustong makarating dito. Subalit, hindi po pwede yung may 100 piso ka lang para makarating ka dito. Kailangan nila ay 1,000 para makarating lang dito. Kaya mapapalad tayo. Sumakay lang tayo sa tricycle, sa sasakyan, sa motor, makakarating na tayo dito kung saan nakikipagtipan sa atin ang ating buhay na Diyos upang higit natin silang makilala. At ang ganap na pagkilala sa Kanya ang magiging susi upang ang buhay natin ay mabago. Magiging relax ka na, hindi ka na magiging maintindihin, magkakaroon ng kapayapaan ang puso't kaisipan mo sapagkat nakilala mo na ang Diyos na papayapa sa inyo. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ito po'y sa tuwin ay sinasabi ko, bakit po kayo maaapektuhan na mga problemang dumarating sa buhay ninyo? Iba-ibang klase lamang po tayo ng problema. Kaming mga alagad may problema. Apo Kunching mayroon ding pinagdadaanan. Tayong lahat may pinagdadaanan. Eh bakit po tayo malulugmok? Kailangan ba nating malugmok? No way. Para tayo malugmok. Sapagkat meron tayong Diyos na nagpakilala sa atin na magiging gabay natin at batong matibay na maaari nating sandigan. Kaya yan po ang pakatandaan natin. Malaki ba problema mo? Hello? Malaki ba problema nyo? Sino yung malaki? Ay God, wala na po. Thank you po sa help nyo. Si nanay, nagtataas pa, karamdaman. Meron bang talagang hindi na kaya? Na talagang parang gusto sabihin, God, ayoko na, hindi ko na po kaya. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung ganyan lang ang problema mo, mas malaki ako kaysa doon sa problema mo. So kung magkagayon, ano ang hindi kayang lutasin ng ating Panginoon? Kumilala lamang tayo sa Kanya ng lubusan, ng walang pagdududa, magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan, at ang lahat ng ito magkakaroon ng kalutasan. Ngayon po, sana po, ngayon pa lang, nararamdaman nyo na, unti-unting gumagaan yung kalooban ninyo. Bakit nga ba ako magdadala? Hindi ko dapat dalhin ito. May Diyos akong katulong upang maging magaan ano man ang problemang pinagdadaanan ko. Kilalanin siya, magtiwala sa Kanya, walang hindi tayo mapagtatagumpayan ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami, sa iyong napakagandang ibinahagi. Yan po ang katotohanan, mga kapatid, na walang lumapit sa Panginoon na hindi niya tinanggap at walang lumapit sa Panginoon na kanyang pinabayaan. Amen po ba? Kapag po binigyan po tayo ng Panginoon ng pagsubok sa buhay na kasinlaki ng barko, ang bibigay niya pong kalutasan ay kasinlaki ng dagat. Amen po ba? Yun po ang lagi ninyong tatandaan sapagkat mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen po. Ang susunod pong magbibigay ng awit ang aking kapatid na Annalyn Reyes at Tita Nenep.
aming awitin na inaalay namin sa ating amang dakilang din man natin nakikita, subalit sa ating patuloy nagpapadama, sa ating pong lahat na naririto, at sa ating pong malapaw po yung ching. Buhay po ba ang Diyos? Para po sa inyo. Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors and makes the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The greatest thing in all my life is bringing you. The greatest thing in all my life is loving you. I want to love you more. I want to love you more. The greatest thing in all my life is loving you. Spirit of life is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors and makes the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The greatest thing in all my life is knowing you. The greatest thing in all my life is knowing you. I want to love you more. I want to know you more. The greatest thing in all my life is knowing you. The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free, to open prison doors and makes the blind to see. The Spirit of the Lord is now on me. The greatest thing in all my life is praising you. The greatest thing in all my life is praising you. I want to praise you more. I want
am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. You are my hiding place. Let them always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. You are my hiding place. Let the weak saints fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Marami po isa. Salamat po mga kapatid sa magandang awit na inyong ipinagkaloob. At ang susunod pong magbabahagi ay ang ating kapatid na Lailani Gonzales. Magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda nga po ng ating tema sa araw na ito. At ang lahat po ay halos nasabi na ng aming inang pastol. Everything has been said very well. So, pag po siya yung nauunang nagbabahagi, parang wala ka nang masasabi pa. Amen po ba doon? Sapagkat puspos na, sobra-sobra pa. Amen po ba? Amen po ba? So yun po, subalit ang Panginoon po ay hindi nauubusan ng ibabahagi sa mga anak niya. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Opo. Sapagkat nga po, paulit-ulit man ang tema, kung kanya-kanya naman ang pagtanggap at pag-unawa, hindi po ba sadyang malawak din naman? Marami po, di po ba? At iba-iba po ang ating natututunan sa bawat isa. Amen? Opo, sapagkat ang buhay na Diyos ay hindi napapatdan ng kanyang salita. Amen? Kagaya po ng pagbasa natin sa araw na ito, ay habang binabasa ko po ito, upang masundan ko kung ano ang tema sa araw na ito, ang pumapasok sa isip ko ay ang mahal na Apo Conching. Di po ba? Agree po ba kayo sa akin? Sapagkat kagaya po niya ay tinawagan siya ng Panginoon upang maging kanyang pag-atasan. Subalit, para po sa akin, kagaya ng mahal na Apo Conching at ng iba pa nating mga kapatid, ang pagkilala po sa Panginoon is a long process. Naniniwala po ba kayo doon? At sasang-ayon po ba kayo doon? Ang pagkilala po sa Panginoon ay isang mahabang proseso. Amen po ba? Opo, gaya ng inabit ng aking mga kapatid, ang pagkilala daw po sa Panginoon is knowing you. At kapag daw po nakilala natin at tayo'y tumugon, this is, ang kasunod po nun ay serving you. Amen po ba doon? Kapag po nakita natin ang kaganapan sa ating buhay, kagaya ng Kristo, kung paano siyang gumanap at paano siyang sinundan ng maraming tao sa kanyang mga hiwagang ipinakita sa bawat taong kanyang kaharap noon. Siya po ay sinusundan, di po ba? At dahil po sa kanyang mahiwagang gawa, siya po ay minahal agad-agad ng mga tao. Amen po ba doon? Subalit sa kagaya po nating tao, sa ngayon, hindi na po natin nakikita ang Kristo,
kundi tayo nananalig na lamang po sa banal na Espiritu. Kung kaya't, paano po natin maipapakita ang ating pagkilala sa Panginoon? Paano nga po? Paano po? Para po sa akin, ang isang matapat na pagkilala sa Panginoon at sa Kanyang gawa ay ang pakikinig sa Kanyang kinalugdan. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kung tayo po ay kikilala at hindi naman tayo susunod sa Kanyang pag-aatas, gayon din naman sa Kanyang nais para sa ating maganap, paano po nating maipapakilala ang ating, at paano po nating maipapadama ang ating pagkilala? At kagaya nyo po, gaya doon sa pagbasa, ang sabi doon, naaakit daw po ba kayo sa gawa ng Kristo? Naaakit po ba kayo? Okay, sasabihin nyo po, paano akong maaakit? Hindi naman natin nakikita ang Kristo ngayon. Okay, eto po. Naaakit po ba kayo sa gawa ng mahal na Apo Kunching? Amen. Sapagkat kapag po kayo ay dumulog at nagturan siya sa inyo at nadama natin ang kaganapan sa ating buhay, higit pong kaakit-akit. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, kung paano pong naakit ang aking inang pastol, gayon din naman ang ating mother of the house, kasama ang ating tita Jo, at ang iba pa nating mga kapatid dito. At kagaya nyo rin po, kung paano kayong naaakit sa araw-araw, gayon din naman po ang aming nararamdaman. Kaya po kung minsan, pag po napapa-absent, mahirap pong sabihin, ikaw ay nakatutupad sa kanyang panawagan. Amen po ba doon? At nung pong ako ay nadalas mag-absent nitong last December, yung last 2 weeks of December hanggang first week ng January, natatakot po akong tawagin pag ako'y naa-attend. Natatakot po akong tawaging magbahagi sapagkat nakakahiya po. Amen po ba doon? Meron din po ba kayong ganong damdamin? Meron po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sapagkat ang damdamin pong iyon ay higit sa pagkilala, kundi ang pagsuko sa Panginoon. Amen? At para po sa akin, upang higit kong maipakilala ang aking pagkilala sa Panginoon, ay ang pahalagahan ang kanyang taong kinalugdan. Ganon din po kayo ang thinking nyo ngayon? Ganon din po kaya ang magiging thinking nyo ngayon? Amen? Sapagkat kung hindi po kayo kumikilala sa banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, probably wala po kayong lahat dito ngayon. Amen po ba doon? At bakit nga po ba yung mga kapatid ko na paulit-ulit na dumadalo rito ay naririto pa? Sapagkat mayroon po silang kaakit-akit na nadarama na ginagawa at binabanggit ng mahal na Apo Kunching na hindi natin naririnig sa ating kapwa-tao. Amen po ba doon? Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang malakas ang buhay ng Diyos. At gaya po ng pagbabahagi ng inang pastol, sabi ko nga, pag si Mami Beth na yung tinawag, mauubos ng lahat yung nakareserba sa isip mo kasi nasabi niya na lahat. Lalong higit naman pag si Mother of the House ang tumindig. Higit pa sa sapat. Sobra-sobra pa ang kanyang tinuturan. Amen po ba doon? Sapagkat ang kanila pong pagpabahagi ay karagdagang kaalaman sa ating pagkatao. Amen po ba doon? At ang masarap pong pagkilala ay ang matapat na pagtanggap maging sa ating kamalian at sa ating buong pagkatao. Isuko po natin ganap ang ating sarili, sampu na ating mga kasalanan, at dito, maipapakilala natin ang pagkilala sa Panginoon. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Malungkot pa po ba kayo? Naku, Mami, ng mga nakangiwi-ngiwi. Nakangiwi pa po ba? Definitely not. Nakangiti natin mas si Tita Jo. Oh, ngiti-ngiti siya. Kanina pa siya tinitingnan. Diba? Diba? O, pati na anak ko na yun. O, diba? Diba? O, so, masarap pong imiti. At sabi ko nga, doon sa kanta ko noon, na halos nakakalimutan na. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. Di po ba? If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through.
For you light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Oh, though a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile if you just smile. Di po ba? Palakpakan po natin ng Diyos. Kung gusto niyo po ba, Tagalogin ko yan. Smile. Kung mayroong problema, smile. Sa Diyos sa may umasa, siya'y narito. Laging nakalaan. Dinggin ka sa lahat ng bagay. Huwag kang mag-alinlangan. Biyaya niya'y iyong kakamtan. Manahan ka sa Diyos sa may umawit. Magpuri at umawit siya'y narito. Laging nakikinig. Pag ikaw sa Diyos sa may nanahan, ang landas mo'y iinam. Biyaya niya'y iyong kakamtan. Manalig ka. Amen po ba doon? Amen po ba doon? So yun po, kahit po anong problema natin, panatilihin po natin sa ating damdamin ang ating matapat na pagkilala sa Panginoon at kagaya ng marami, ngingiti na lang po kayo ng ngingiti. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at maraming salamat po. Salamat po, Tita Promise, sa iyong napakagandang ibinahagi at magandang awit. At ang susunod ko pong tatawagin na bigyan po natin ng pagkakataon ang ating kapatid na alagad na mula Taga-Tondo. Nagdiwang po ng kanyang karawan noong pong nakarang Martes po, si Nanay Emma. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maraming salamat po. Ay, Diyos ko, Ama. Sabi ko nga po sa mga kasama ko na sana pag dumating, nagme-mensahe na lang mahal na Apo Kunjing tayo dumating dahil ito na nga po magbabahagi. Maraming salamat po sa dakilang Ama. Kasi nakilala ko po siya sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, gaya po ng tinura ni Mami Beth. Sapagkat nung araw din po, isa rin po ako nagsisimba impostor. Kilala lang ang kanyang pangalan, subalit ang gawa po ay taliwas. Salamat po sa Banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching ang kanilugdan nito. Sapagkat kung hindi po dahil sa Kanya, wala po ako ngayon sa katayuan ko dito sa harapan ng banal na dambana. Alam niyo po ba, nung araw na mga nagdaan, taon, mula po nung ako'y napunta dito sa lugar na ito, marami na pong nabago sa sarili ko. Batid po ng Ama yan. Hindi na po ako 100% na magagalitin kahit anong, yung galit po ba talagang galit na galit, halos na makipag-away. Normal na lang po naman siguro sa pagkatao ko sa mga anak ko, na magkaroon ako ng, misang galit nga po, pero yung galit na panandalian lamang, maya-maya wala na lang po ito.
Sapagkat kung hindi ko po nakilala siya, siguro po patuloy po ako sa kasalbahian. Alam po nila lahat yan kung gaano ako katapang. Subalit ang kilalanin ko po siya, inalis ko na po lahat ito. Hindi man 100% nabawasan na. Paano ko nga po ba siya nakilalang talagang siya ay tunay na dakila at siya ay tunay na Panginoon na nagbibigay ng lakas sa atin, sa ating buhay. Nang ako'y nagpunta po rito sa lugar na ito, ang dala ko po rito kabiyak ko dahil sa, ngayon po kung sino po yung nagpapacilitator, siya po ang nagturo ng daan at ginamit ng Ama sa akin sa lugar na ito. Hindi rin po ako naniniwala basta-basta. Nakikinig, tatawa-tawa. Nagmemensahe po sa akin ang mahal na Apo Kunching. Ngayon ko po naiisip lahat yun, nakukonsensya ako na yun po pala lahat. Nang itura niya sa akin, lahat po pala ito ay nasa katotohanan na magaganap sa buhay ko. Habang hindi po ako nananalig, nagtitiwala, ako po ang binigyan ng pagsubok. Nang nagkabukol po ako sa leeg ko, doon ko nakilala ang kahiwagaan ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching kung paano ko po ito kinilala. Sa katotohanan, isang perasong antibiotic sa takot ko sa salita ng tao. Baka cancer na yan. Magpatingin ka na sa ospital, sa doktor. Subalit hindi ko po sila pinaniwalaan. Uminom po ako ng isang antibiotic sa kalokohan ko. Sumuka pa po ako. Kinabukasan po ng punta po namin dito, talaga pong walang nalilihim sa banal na espiritu. Paano ko po hindi siya kikilalanin na siya ay totoong Diyos na buhay na pinaglilingkuran natin? Sapagkat lahat ng sinabi ko, itinura niya po ito sa pamamagitan ng mensahe na talagang sapula po ako na kung tawagin ko po nung araw na latigo na naman ako. Nang dumating na po ang time na talaga ang leeg ko, nagnanaknak na. Doon ko po nakilala ang kahiwagaan niya. Siya po talaga ay dakila. Sa pamamagitan ng mga dahon-dahon, gumaling po ako, lumabas po ang lahat ng nana. Sapagkat kung hindi ko po siya kinilala, siguro po isa po ako sa nagpa-ospital, nagpa-opera. Talagang ang inilabang ko po sa kanya ay ang kilalanin siyang lubusan na hindi ako magkamali ng aking pinuntahan. Salamat po sa gabay at patnubay ng mahal na kapatid. Nakilala ko po siya sa